Hi guys, my name is Rodney. I am a product formulator, a business coach, and an owner of an award-winning brand. I also have an online store with more than 2,000 5-star ratings and a single father. Hi guys, ang gagawin natin ngayon at ang ituturo ko sa inyo is how to make bath soap o sabong pampaligo. And you actually just need 4 ingredients. Ito siya. You can use this. Pwede siyang gamitin pang sa bahay lang para hindi na kayo bibili ng soap. Or you can also use this as a business. Kung gusto nyo mag soap business, mas okay siya kasi small lang yung capital, tapos malaki yung profit, tapos pwede mo siyang designan. Pero itong ituturo ko sa inyo is just the basic. I will teach you and tell you the exact measurements and the process. So, start na tayo. And so guys, start na tayo sa paggawa ng bath soap. And ituturo ko kung gaano lang kabilis, gaano kasimple gumawa ng sabon na pwede nyo gamitin sa bahay o pwede nyo rin gawing business. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Palm oil, coconut oil, castor oil, distilled water, sodium hydroxide or lye, LYE, or caustic soda. Kahit iba-iba yung tawag pero iisa lang yun. Ito yung magpapa-harden ng itong gagawin nating sabon. And for the measurement, keep watching kasi sasabihin ko naman kung gano'ng kadami yung mga nilagay nating ingredient. Pero kailangan din natin itong whisker para pang mix, or pwede rin namang stirrer like this stirrer. And much better kung meron kayo nitong stick blender. Pero kung wala, okay lang. Mas matagal nga lang kayo maghahalo. Sa mga tamad maghalo, mas okay itong stick blender. So, first thing is we need 100 gagawa tayo ng lye water solution. So, ano yung lye water solution? It's just the combination of the distilled water at itong sodium hydroxide. So, kuha tayo ng weighing scale. Pag gagawa kayo ng lye water solution, unahin nyo daw lagi yung water kasi may possibility na mag-explode yung itong sodium hydroxide. So, for water, we need, by the way, we're going to make 1 kilogram of soap. So, lahat ng measurement na gagawin natin is in grams. Kahit liquid siya, dapat grams para consistent. Hindi pwedeng sa liquid ingredients mo milliliter tapos sa solid grams kasi magkaiba yun. Hindi necessarily mean na 1 milligram is to 1 ml or 1 gram. 1 kilogram is not necessarily mean na magkasing bigat sila ng 1 liter. So let's start. 230 grams water. Distilled water dapat. Tapos, before nyo ilagay yung sodium hydroxide or before nyo even i-open itong container, please remember to wear gloves kasi maakli yan, lalo na sa mata pag natalsikan kayo. Wear gloves, wear eye goggles. Kung walang eye goggles, kahit face shield lang. Basta i-protect nyo yung kamay and mata nyo, lalong-lalo yung sa mata. Kasi pag delikado.
So, buhos natin, after we pour the 230 grams distilled water. Now, we're going to put the sodium hydroxide. Once nilagay nyo to, init yan ng sobra-sobra. Alisin lang natin sa weighing scale. Kasi ito, by the way, it's yung caustic soda or lye or sodium hydroxide is 100 grams. So, 230 grams of water and then 100 grams of sodium hydroxide. Actually, tinigman ko na siya kanina para hindi tayo matagalan and to save time. So, after mailagay, mix lang. Pwede itong whisker. After yung ilagay yung sodium hydroxide, hindi pa ito pwedeng gamitin. Kailangan pa, pag hinawakan nyo yun dyan, sobrang init. Parang pinakuluan na tubig. So, iiwan mo siya ng 3 to 4 hours. So, pag hindi na siya mainit, that's the time na pwede mo nang gamitin. Tsaka mapapansin nyo na magki-clear na yung water kasi titignan nyo right now. Ayan o. Para siyang white pa siya, para siyang creamy white, parang gatas. Medyo milky yung color. So, ang gagawin natin is iiwan muna natin siya for 3 to 4 hours. And then, after 3 to 4 hours, balikan natin siya. And we'll continue making the soap. Ayan, so after 3 to 4 hours, ganyan yung magiging itsura niya. Parang water na lang siya. Clear na. Tsaka, by the way, once na nilagay nyo yung sodium hydroxide, tapos huwag nyo tatakpan para makasihaw agad yung init. So, ito na siya. Now, set aside lang muna to. Punta muna tayo sa oils. Ito yung 340 grams coconut oil, palm oil, 340 grams coconut oil, 20 grams castor oil. So, para saan palm oil? Ito yung nakakapagpatigas ng sabon. Kasi pag pure coconut, yung coconut oil naman, pang cleans, pang bubbles. Castor oil, para maging bubbly, tsaka creamy. Kaya napansin nyo kapag sinabon mo sa skin, mabulang-mabula siya, tapos parang creamy siya. Parang, yung nakakaan talaga. Parang, nakakainggan yung magsabon kasi puting-puti yung ginawa nyong halimbawa palm oil lang itong ginamit nyo, ang soap halos wala siyang bubbles, matigas yung soap pero halos hindi bumubula. Pag coconut oil, yes, nakaka-cleanse, nakakabula, pero pag ginanon-ganon nyo, pag pinisil-pisil nyo, malambot. So, hindi siya maganda, lalo na kung gagawin nyo siyang online business, isi-ship nyo, tapos pag hindi maiwasan sa mga courier, mababali-bali, ibabato-bato yung pouch, diba? Hindi pagdating sa buyer nyo, tasog-lasog na or deform na yung sabon. Castor oil, ito yung pang-creamy na. Kaya konti lang siya kasi it adds creaminess lang tsaka bubbles to the soap. Pwede rin naman pwedeng damihan nyo yung castor oil, pero this is very expensive oil kasi. So, imimix lang natin silang tatlo. Since ito yung pinakamalaking container, so dito ko na lang sinalin. Pero, wala namang particular order or instructions kung alin yung dapat isalin saan. So, ito, next castor oil. So, again, 340 grams palm oil. Nilagay ko yung nandito 340 grams coconut oil. Tapos ito 20 grams. So, ayan. Ligpit lang natin. Now, before natin isalin itong oil dito sa lye water solution na ginawa natin kanina, which is this one, i-mix muna natin.
para properly mix yung coconut palm and castor oil. Tapos next is lalagyan na natin, imimix na natin itong oil sa lye water solution natin. Dapat dahan-dahan lang kasi yung lye water solution is mahapdi talaga yan. So slowly. Ang total nito, final yield nito is 1 kilogram of soap. Pero tip, yung coconut oil, mas okay kung yung refined bleach and deodorize ang gagamitin kasi mas wala siyang amoy. Minsan kasi coconut oil smelly. Mas expensive siya pero mas quality. Pero kung ayaw nyo naman, since pwede naman na rin na to. Hindi naman nagiging issue sa akin yung amoy ng soap. Kung yung oil, coconut oil na nasa palengke lang yung gagamitin nyo. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo malapot na siya. Medyo ano siya, white lang. So dahan-dahan lang para hindi ka matapunan, matapunan. Pag ganyan, okay na yan. Mga 20 seconds lang, tinan nyo. Parang kita nyo yung consistency. Sali nyo na lang. Hindi na, for now, hindi ako naglagay ng colorant or oil soluble dye. Hindi rin ako naglagay ng fragrance oil. Wala rin tayong nilagay na any extract or any ingredient, whitening ingredients like kojic or anything. Kasi basic lang talaga muna tayo. Okay. So slowly, moves lang. Kita ba? I'll move a little here. Yan. Make sure lang na kapag ginagawa nyo to, yung sa ilalim ng, kung ililipat nyo tong soap sa ibang place na hindi siya, make sure hindi siya madudumihan, makaarawan, mababasa. Lagyan nyo ng matigas na ano sa ilalim. Anything like tray, cardboard. Kasi once na sinali nyo na yung soap tapos ayan, walang patungan sa ilalim. Siyempre, in silicone mold is very soft to kaya tatapon lang. So ayan na. Balikan natin to after 24 to 48 hours. Kasi makikita nyo medyo magbabago yung itsura niya. So ayan na. Ganyan kasimple. Tapos na yan. Okay guys, after 24 hours, ayan ang itsura niya. Yan, mold na lang natin dito sa soap mold. Tingnan natin yung kabilang side. So, gently lang. Ganitohin nyo muna yung sides para hindi naninikit. Parang igalaw-galaw nyo. Stretch nyo. Like this. Ayan, parang ganito. Tapos, yan, gentle lang para hindi, medyo malambot pa kasi to. Ayan o, yung side niya na ano pa. Ayan. Medyo naninikit pa. Okay, next. Dahan-dahan dapat. Papansin nyo mas makinis yung sa other side kasi yun yung nakadikit dito sa soap. Pero kung gusto nyo makinis din dito, pwede nyong i-scrape
pagkasali nyo, scrape nyo ng spatula. Tapos, tsaka before siya tumigas, pag liquid pa siya, isali nyo na kagad para, ayun, pantay na pantay.